Nakasalubong ng isang sikat na doktor sa kanyang sariling ospital, ang isang batang hindi niya inakalang anak niya pala. Pakanta-kantang naglakad ang batang si Sabrina sa hallway na hindi nito alam kung saan tutungo. Lakad-takbo ang kanyang ginawa ng isang matigas na katawan ang nakabangga sa kanya. Aw! Daing ng bata nang mapaupo nga siya sa sahig. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at agad itong binuhat patayo. Are you okay? Nasaan ang mga magulang mo? Taranta nitong tanong kay Sabrina. Habang sinusuri kung may sugat ba ito bunga ng pagkakatumba. Daddy? Sambit ni Sabrina. Sorry baby pero hindi ako ang daddy mo. Nahinto sa pagsasalita si Bricks nang yakapin siya nito bigla ng mahigpit. Daddy! Maligayang sambit ng bata. Ikaw po ang daddy ko! Mayroong init na humaplos sa puso ni Bricks sa hindi nito malamang dahilan. Daddy! Muli ay iyak ni Sabrina. Shh! Hush now, nasan ba ang mga magulang mo at dadalhin na kita sa kanila? Binuhat ni Bricks ang batang hindi nito alam na siya pala talaga ang ama at naglakad pabalik sa kung saan nanggaling si Sabrina. Anong pangalan mo? Sabrina Bricksin Montenegro po. Agad na sagot ng bata. Mapait na napangiti si Bricks nang maalala ang dati niyang kilala na may ganoong apelyido. Si Scarlett, ang dati nitong asawa. Montenegro. Wala sa sariling ani nga ng lalaki. Hindi mo po itatanong kung ano ang pangalan ng mommy ko? Munting natawa si Bricks. Alright, anong pangalan ng mommy mo? Scarlett Montenegro. Scarlett Montenegro? Sabrina! Natigil sa pagsasalita at paglalakad si Bricks nang marinig ang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Nilingon niya ang tumatakbong babaeng walang iba kundi ang dating patay na patay sa kanya. Bricks? Bungad agad nito. Mommy, look, I found Daddy! Pero paano nga ba nagsimula ang lahat? Ginawa mo akong parausan, Bricks. Akala mo ba? Hindi ko alam. Matinis na sigaw ni Scarlett at isinalampak sa coffee table ang envelope na naglalaman ng annulment papers. Simulat sa pool. Ikaw ang may gusto nito, Scar. Gusto mo to, di ba? Ang pakasalan kita? Umangat ang sulok ng labi ni Bricks at isinandal ang likod sa sofa. Kasalukuyan silang nasa sala ng kanilang bahay. Umiling si Scarlett. Pagod na ako, Bricks. Hindi ko na kayang makisama sa'yo. Tama na ang pagpapakabaliw ko ng ilang taon. Sign the papers at taalis na ako. Is this really what you want, Scar? Baka naman patibong lang to. At kapag napirmahan ko na, ay hindi ka pa rin titigil. Kasi kung napapagod ka, mas lalo naman ako. Lumunok ang dalaga. Try me, Bricks. Alam mong simula pa lang, may isang salita na ako. I was the one who initiated this marriage, so I am responsible for this. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. May halong pagbabanta, nasabi ni Scarlett. Pagkatapos pirmahan ng binata ang papeles, ay inabot niya yon sa dalaga. Nang kuhanin yon ni Scarlett, ay yumukod pa nga ito upang patakan siya ng ilang segundong halik sa buhok. Ingatan mong sarili mo. Ito na ang huling halik na kaya kong ibigay, Bricks. Walang reaksyon ang binata. Hila ang maleta, mabilis ngang naglakad si Scarlett palabas ng kanilang bahay. I'm so dumb, selfish and careless. Siguro masyado ako nagmahal at umabot na ako sa puntong nakalimutan ko ng mahalin ang sarili ko. Masyado ko siyang minahal at umiyak na ako noon ng maraming beses. Kaya siguro ngayon ay wala ng luha na pumapatak, pati siguro mga mata na pagod na. Parang baliw na pagkausap niya sa sarili habang nagmamaneho. Hindi tanga si Scarlett. Alam niyang may hindi tama sa katawan niya, kaya ito dumaan sa isang pharmacy. Ano pong bibilhin niyo, ma'am? Tanong ng cashier. 3 pregnancy test kit. Duda na ang dalaga dahil halos nararanasan niya ang lahat ng simptomas ng isang buntis. Kaya para makasigurado ay tinungo nga niya ang isang public cubicle
para itest ang sarili matapos bumili ng PTs. Oh gosh, mariin ngang ani niya nang makita ang tig-2 linya sa 3 pregnancy test kit. Frustrated na sambit nga ni Scarlett. Oh gosh, habang nakatukod ang parehong kamay sa sink, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin sa kanyang refleksyon mula sa salamin. Bakit pa ito nangyayari sa akin? Impit niyang sigaw. Habang lumuluha ay mabilis na nagmaneho si Scar pa uwi sa kanyang mga magulang. Nang pumarada ang kanyang sasakyan sa garahe ng kanilang bahay ay agad nga siyang lumabas at sinalubong ng kanyang ama at ina sa bungaran ng kanilang pinto. Scar! Tawag sa kanya ng kanyang ina nang mapansin ito ang pagluha ng kanilang anak. Scar, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ng kanyang ama. Nag-away ba kayo ng asawa mo? Scarlett, anong nangyari? Akala namin maayos na kayo. Sa bisig ng kanyang ina ay roon mas lalong naiyak si Scarlett. Namimiss nito ang kanyang mga magulang. Mom, nakipaghiwalay na po ko. Ano? Sinasaktan ka ba niya? Anong ginawa sa'yo ng doktor na yon, Scar? Sabihin mo sa amin ng daddy mo at susugurin namin ang lalaking yon. Ramdam ng dalaga ang nag-aapoy na galit ng kanyang ama, kaya mas lalong humigpit ang yakap niya rito. Kasalanan ko, Mom. Dahil hindi ako nakinig sa inyo. Pinilit ko siyang pakasalan ako kaya wag niyo na siyang sisihin pa. Sana noon pa lang, nakinig na ako noong sinabi ninyong hindi ko dapat ipilit ang sarili ko sa kanya. Pagiyak nga niya. Sa mga bisig lamang ng kanyang magulang, nagiging emosyonal si Scarlett. Masyado siyang malapit sa mga ito kung kaya't dito lang. Sa tingin niya ay karapat dapat siyang maging mahina sapagkat wala nang hihigit pa sa pagmamahal at pag-aalala ng isang magulang para sa anak. Mom, hindi ko alam ang gagawin ko. Buntis po ko. Pag-amin nga niya. Buntis? Utal na pag-uulit ng kanyang ina. Mom, hindi pwedeng malaman ni Briggs na magkakaanak kami. Sasaktan niya ang bata. Ayaw niya sa akin at madadamay ang magiging anak namin. Mom, anong gagawin ko? Tarantang sambit nga ni Scarlett. Aalis ka, Scarlett. Hindi kayo pwedeng manatili nang magiging anak niyo rito. We will migrate abroad. Tumango-tango si Scarlett sapagkat wala na nga siyang ibang inisip kundi ang makalayo. Mas higit na importante ang kaligtasan nila ng bata. Ayaw niyang malaman ni Briggs na nagdadalang tao siya. Handa na bang mga gamit mo, anak? Tanong ng kanyang ina mula sa bukas na pinto ng kanyang kwarto. Opo, Ma'am. Sasama po ba kayo ni Daddy sa akin? Baka po kasi mahirapan kayo roon. Napayuko nga si Scarlett. Oo naman. Hindi rin mapapanatag ang loob namin ng daddy mo kapag nagpaiwan kami rito, Scar. Pumasok ang kanyang ina upang tabihan siya sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Sorry, Ma'am. Wala na po talaga akong ginawa kundi ang maging pabigat sa inyo. Hayaan niyo po babawi po ako sa inyo ni Daddy. Baka sa boses ng dalaga ang labis sa pagkalungkot. Scar, ang tanging bagay na magagawa mo para sa amin ay halagaan ang batang nasa sinapupunan mo. Maging maayos lang kayo ng baby, sapat na para sa amin. Wala na kaming iba pang hihilingin mula sa iyo, Scarlett. Niyakap siya nito nang mahigpit hanggang sa maramdaman ni Scarlett ang kaligtasan sa bisig ng kanyang ina. Balang araw, kakayanin ko ring wala siya. Papatunayan ko kay Briggs na kaya kong palakihin ang bata kahit pa wala siya para alalayan ako. Ani ni Scarlett sa kanyang isipan habang yakap ang kanyang ina. Makalipas ang ilang taon, habang inaalala ang mga panahong nagdaan, ay natatawa lamang si Scarlett. Ilang taon na rin ang lumipas at hindi pa rin siya makapaniwala sa mga bagay na kinaya niyang gawin noon para sa ngalan ng pag-ibig. Ano po ang nangyari sa prinsesa matapos niyang iwan ng prinsipe na hindi siya kailanman minahal, Mama? Inaantok na tanong ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Umalis ang prinsesa, nagpakalayo-layo at humanap ng panibagong prinsipe na iibigin. Doon ay namuhay sila ng mapayapa kasama ang kanilang anak. Taliwas sa pagtatapos ng kwento na kanyang isinalaysay sa kanyang anak, ay hindi tuluyang naghanap ng panibagong prinsipe ang tinukoy niyang prinsesa. Sa halip, namuhay lamang ito kasama ang kanyang anak na babae.
Tulog na ba si Sabrina, Scar? Tanong ng kanyang ina nang maupo si Scarlett sa tabi nito. Nakatulog na siya ma matapos kong kwentuhan. Ano namang kinwento mo? Yung paborito niya ma ang prinsesang nilisan ang piling ng kanyang prinsipe. Napangiti ang kanyang ina. Hindi alam ng batang yun ang paborito niyang kwento ay ang kwento pala ng mga magulang niya. Mapait na napangiti si Scarlett. 6 na taon na ang lumipas ngunit ayaw na ayaw niya pa ring pag-usapan ang tungkol sa failed marriage niya. Kamusta na kaya ang lalaking yun? Gago pa rin kaya siya hanggang ngayon? Tanong nga nito sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo ba itatago ang katotohanan, anak? Ang pinaniniwalaan ng bata ay wala na ang ama niya. E paanong patay ay naroon sa Pilipinas at gumagamot nga ng mga pasyente araw-araw? Sarkastikong sambit nga ng kanyang ina. Nandito naman ako at kayo ni Daddy para alagaan siya, Mom. Hindi na po niya kailangan pa ng ama. Pwede naman akong maging mama at papa para sa kanya. Iba pa rin ang pagmamahal at kalinga ng isang tunay na ama, Scarlett. Paano nga mangyayari yun, Ma? Kung ayaw naman sa amin ng tatay niya, 'di ba? Tinanong mo ba siya noon kung ayaw niyang magkaanak sa'yo? Sandaling natigilan ng dalaga. Sapat nang inayawan niya ako para ayawan niya rin ang bata. Giit nga ni Scarlett. Ikaw ang nanay at mas may karapatan ka. Pero may karapatan din si Briggs na malaman ang totoo, Scarlett. Good or bad, all people deserves the truth. And hindi exception doon ang asawa mo. Besides, malay mo naman, tumino na siya ngayon. Bumuntong hininga si Scarlett. Ayoko po, Ma'am. Kahit ano pang sabihin niya sa akin, hindi ko ibibigay si Sabrina. Matagal nang tinanggap ni Scarlett na hanggang doon lang ang pagkakamali na nagawa niya. Sapagkat para sa kanya ay hindi na pwedeng dagdagan pa ng pagkakamali. Ang isa pang pagkakamali, tama na ang pagmamahal na naibuhos niya noon kay Briggs. May isang bagay ka na kailangang malaman sa aming dalawa ng daddy mo, Scar. Ano po yun, Mama? Huminga ng malalim ang kanyang ina. Ang totoo ay hindi naman talaga namin mahal ang daddy mo noon ng isa't isa. Pinagkasundo lamang kami ng mga lolo at lola mo. We never really loved each other pero nagbago ang lahat nang ipinagbuntis kita. Nang dumating ka sa buhay namin, pareho naming napagtanto ng papa mo na pwede palang subukan. Ikaw ang nagsilbing tulay kaya namin tinatamasa ngayon ang pag-ibig na wagas, anak. Halos maluha ang kanyang ina habang ikinukwento yun sa kanya. Hindi pare-pareho ang daloy ng storya, Mom. Pwedeng hindi mauwi sa ganun ang amin ni Briggs. Kung sakaling sinubukan ko, tama na ang lahat ng ginawa kong yun para sa kanya. Alam namin ng papa mo, Scar. Mga magulang mo kami at alam namin kung kailan ka nagsisinungaling. Ngayon, alam kong natatakot kang sumugal ulit pero may anak ka na, Scarlett. Panahon na para isipin mo ang kapakanan ni Sabrina. Huwag mong ipagkait sa kanya ang bagay na 6 na taon mo nang itinago. Hindi nagpatinag si Scarlett. Panahon po ang magdedesisyon, Mom. Kung ipapahintulot ng tadhana. Pero kung ako mismo, hindi ako gagawa ng paraan para magkatagpo sila ng papa niya. Nanaigang paniniwala ni Scarlett. Hindi siya pumayag sa gusto ng kanyang ina na ipakilala ang kanilang anak sa ama nito. Nagising siya kinaumagahan dahil sa bigat ng bagay na nakadagan sa kanyang tiyan. Mommy, gising na! Yugyug sa kanya nang nakapadyama pang si Sabrina. Bit-bit ang bunny stuffed toy nito. Pagod man at inaantok pa, ay pilit na gumising si Scarlett at nginitian ang anak. It's Christmas, Mommy! I can't wait to see Santa Claus! Masayang masaya si Sabrina. Abot tenga ang kanyang ngiti. Really? You have your wish list, baby? Tumango ang bata. Inilagay ko po sa ilalim ng Christmas tree. Maligaya at excited na sagot nito. Pwede mo bang sabihin kay Mama kung ano ang hiling mo? Kung kaya ni Mama, pwede nating gawa ng paraan. Nagningning ang mga mata ni Sabrina nang tanungin yon ng kanyang ina. At sagot nga nito, I want Dad to be with us during the New Year's Day. I want a complete family, Mama.
Yun po ang pinaka-big wish ko. Walang pagdadalawang isip nitong sabi. Unti-unting, naglaho ang guhit ng ngiti sa labi ni Scarlett nang sabihin yun ng kanyang anak. Sa dami ng pwede nitong hilingin, ay ang bagay na yon ang pinakamahirap sa lahat sapagkat yun ang isang bagay na hindi nabibili ng pera. Di ba nga, ang sinabi na sa'yo ni Mommy na wala na ang daddy mo, Sab. Pasensya na kung hindi matutupad ni Mommy ang hiling mo. Mahinahong sagot ni Scarlett sa anak. Hindi ako naniniwala, Mommy. Ani ni Sabrina sabay iling. Bumuntong hininga si Scarlett. Bakit hindi na lang tayo pumunta sa Pilipinas? It is a way more realistic, baby. Pasensya na, Sab, pero hindi kita kayang ibigay sa kanya. Tugtong niya sa kanyang isipan. Sumimangot ang bata. Wala po bang iniwan na litrato si Daddy? Umiling ito dahilan upang walang magawa ang kanyang anak, kundi tumango na lamang. Sigurado siyang nabura na lahat ng pictures ni Briggs sa cellphone niya. Madalas kasi itong ginagamit ni Sabrina. Mom will give you anything, anak, anything. Pero ang daddy mo, malabo na dahil wala na siya. I understand, Mommy. Hindi na po mauulit. Yumuko si Sabrina habang nagbabadya ang luha sa mga mata. Sumasalamin sa mga mata ni Sabrina ang pagnanais na makita ang kanyang ama. Ngunit alam din ni Scarlett na hindi niya ito mapagbibigyan kaya siya ngayon nagsisinungaling dito. Merry Christmas! Masayang sinalubong ng bawat tahanan sa Italy ang Pasko. Nagsalo-salo ang buong pamilya ni Scarlett sa hapag nang sumapit ang Noche Buena. Hetong regalo ko, apo. Napayehe na nga lamang at nagpasalamat si Sabrina. Masayang kinuha nito ang isang pulang kahon na bigay ng kanyang lolo. Totoo ba ang sinabi ni Sabrina na uuwi kayo sa Pilipinas para sa New Year? Tanong nga ng kanyang ina. Tumango si Scarlett. Pagbibigyan ko lang ho si Sab dahil hindi pa siya nakakapunta roon at isa pa. Hindi ko natutupad ang gusto niya kaya papalitan na lang ng ibang regalo, Ma'am. Paano kung magkita sila ng papa niya? Hindi nila malalaman. Walang may alam na buntis ako nang umalis tayo, Mommy. Ang alam ni Sabrina ay wala na ang daddy niya. Paniguradong iisipin ng mga nakakakilala sa akin na anak ko si Sab si ibang lalaki. Dahil matagal na kaming hiwalay. Paano ka nakakasigurado, Scarlett? Hindi mo ba napapansin na kamukhang kamukha ni Briggs ang bata? Paano kung malaman ng anak mo na nagsisinungaling ka? Isa pa, wala kang ibang kasintahan kaya paano mo nakokontrol ang sitwasyon? Kahit magkita man sila ay walang pake si Briggs, Ma'am. Ayaw niya sa akin simula pa lang kaya paniguradong hindi na siya mag-iisip ng kung ano at maghahabol sa bata. He's a doctor's car. Ipapaalala ko lang yun sa'yo dahil mukhang nakalimutan mo rin. Napakagatlabi nga si Scarlett. Nang lumipas ang Pasko ay agad na nag-book ng tiket ang dalaga para sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Sa pagbalik nila ay balak ni Scar na roon na nga sila tutuloy sa dati nilang bahay ni Briggs. Tutal ay alam niyang hindi na nakatira roon. Ayon sa balitang nakarating sa kanya. Ma'am, ano pong nangyari sa pusa niyo noon? I heard from Lola na may pusa ka po dati. I want a cat too, Mommy. Magiliw na bulalas ni Sabrina. His name is Cleo, baby. Iniwan ko siya rito noon pero naglayas na dahil walang nagalaga. Sa atin po ba tong bahay na to, Mommy? Bahay namin to ng daddy mo nung nabubuhay pa siya. Pilit na pagsisinungalingan ng dalaga. Nalulungkot pa rin si Scarlett sa tuwing naaalala niya ang pusa. Hindi niya alam kung tinapon ba ito ni Briggs dahil iniwan niya ito nang umalis siya. We will spend the New Year outside. Manonood tayo ng fireworks. Just the two of us, baby. Yumukod ang dalaga upang mahalikan sa noo ang kanyang anak. Mahal na mahal po kita, Mommy. I love you more, Sabrina. Kailanman ay hindi pinagsisihan ni Scarlett ang lahat, lalo na nang dumating sa Sabrina sa kanyang buhay. Kung wala ang bata, ay paniguradong wala na nga siyang iba pang makakapitan bukod sa kanyang mga magulang.
Bukas pupunta tayo sa ospital para sa check-up mo, okay? Tumangutang ang bata. Ngayon ay nakahiga na nga ito sa kama habang kinukumutan ng kanyang ina. I want to be a doctor someday, Mommy. Napangiti si Scarlett dahil sa pangarap ng kanyang anak. Gusto mo rin maging kagaya ng daddy mo? Kunwari ay nagtatampo ito. Alam ng bata na isang doktor ang kanyang ama. Mas gusto mo ang daddy kesa sa akin, Sab? I want to save lives gaya po ng trabaho ni daddy. Magiging isang successful business owner din po ako. Balang araw kagaya niyo, Mom. Gusto ko rin maging isang fashion designer at makabuo ng sarili ko pong clothing brand. Ginulo ng dalaga ang buhok ng kanyang anak. Masaya akong malaman ang lahat ng pangarap mo, anak. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas, okay? Mommy, may gusto po akong itanong bago kayo lumabas ng kwarto. Ano yun, anak? Kahit pa nandito si Daddy, ay mahal na mahal pa rin po kita, idol kita, Mommy. Kagaya ni Daddy, mahal na mahal ko rin po kayo. Bumangon si Sabrina at yumakap sa kanyang ina. Nang gumanti ng yakap si Scar sa kanyang anak, ay doon lamang siya naluha. Dati ay iniisip niyang kulang ang mga bagay na ginagawa niya para sa anak dahil naghahanap pa rin ito ng kalinga ng isang ama. Ngunit nang sabihin niya ni Sabrina, naisip niya kung gaano siya kamakasarili para ipagkait sa bata ang bagay na matagal na nga nitong hinihiling. Kinabukasan, maagang gumising si Scarlett upang makapagluto ng almusal nila. Walang nagbago sa buong bahay at gaya pa rin ito nung umalis sila. Matapos makapaghain sa hapag ay bumalik nga siya sa kanilang kwarto upang gisingin ang anak. Anong kulay ng damit ang gusto mo? At sinabi nga ng anak nito na white. Nakaupo nga ito sa dulo ng kama at magiliw, excited pa nga, nakabalot ng maliit na roba, kakatapos lang na maligo. Isang puting jumpsuit, itim na t-shirt sa ilalim, at puting canvas sneakers ang pinusuot ni Scarlett sa kanyang anak bago sila lumabas ng kwarto. Nakabihis na nga rin ang dalaga nang tuluyan silang lumabas ng bahay at tinungo ang garahe upang kuhanin ang kanyang kotse. Seatbelt, Sabrina. Kinabit niya ang seatbelt ng anak bago pinaandar ang makina at nagmaneho na nga paalis. May candy sa drawer kung gusto mo. Paalala pa nga nito kay Sabrina habang nakatuon ang atensyon sa daan. Dati bang doktor si Daddy sa ospital na pupuntahan natin, Mommy? Oo, anak. Dating doktor doon ang daddy mo. Lumawak ang ngiti sa labi ni Sabrina. Kung ganon, pwede po ba narito na lang ako lagi magpa-check up? Hindi pwede, Sab, dahil pagkatapos ng bagong taon, babalik din tayo kaagad sa States. Pero Mommy, I want to stay po. Pwede po ba yun? Please, tatawagan na lang po natin ng madalas sina Lolo at Lola para hindi sila mabagot sa bahay. How many days do you want? Titignan ko kung papayagan tayo ng lola mo. Alam mo namang ayaw na nalalayo ka sa kanya ng matagal, diba? Nagangat ng palad si Sabrina. Kahit 5 days lang po, Mommy. Ilang sandaling nag-isip si Scarlett. Alright, we can stay. Doble ang sayang naramdaman ni Sabrina nang mapapayag nga ang kanyang ina. Huwag kang hihiwalay sa akin, okay? Paalala nga nito sa anak habang tinatanggal ang seatbelt. Pumasok sila sa entrada ng ospital at tinungo ang counter. May schedule kayo, ma'am? Tanong ng isang staff. Yes, with Doc Simon. Agad ni hinanap ng nurse ang schedule. Nasa office po si Doc Simon sa second floor po sa kanan. Thank you. Hawak pa rin. Ang maliit na kamay ni Sabrina ay tinungo nila ang second floor sakay ng elevator. Nang bumukas ang pinto, ay nagring ang cellphone ni Scar dahil sa tawag mula kay Rico. Isang lalaking nakilala lamang nito sa bar noong kasagsagan ng paglimot niya kay Briggs sa Italia. Pinoy din ito kagaya niya. Rico, napatawag ka. Umuwi ka pala ng Pilipinas kasama si Sab. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin na alis ka, Scarlett? Galit na sigaw nito mula sa kabilang linya. Hindi naman namin kailangang magpaalam sa'yo. Ano ba ang pinuputok ng butsi mo? Napamahal na kasi sa akin ang bata, Scar. Ano naman ngayon?
Baka nakakalimutan mong hindi ikaw ang ama, Rico. Kailan ka pa natutong magpakama sa hindi mo naman anak? Basta, susunod ako riyan. Kukuha ako ng rush ticket, Scarlett. Bumuntong hininga si Scarlett, saka umirap. Di gawin mo. Ani nito at pagalit na binaba ang tawag. Nang maibalik na nga ni Scarlett sa kanyang bagang telepono, ay nanlaki ang kanyang mga mata nang mawala si Sabrina sa kanyang tabi. Sab? Umalingaw-ngaw sa hallway ang boses niya, ngunit walang Sabrina na nagpakita. Pakanta-kantang naglakad si Sabrina sa hallway na hindi nito alam kung saan tutungo. Lakad-takbo ang kanyang ginawa ng isang matigas na katawan ang bumangga sa kanya. Aw! Daing ng bata nang mapaupo nga siya sa sahig. Nanlaki ang mga mata ng lalaki at agad itong binuhat patayo. Are you okay? Nasaan ang mga magulang mo? Taranta nitong tanong sa bata habang sinusuri kung may sugat ba ito, bunga ng pagkakatumba. Daddy? Sambit ni Sabrina. Sorry baby pero hindi ako ang daddy mo eh. Nahinto sa pagsasalita si Briggs nang yakapin siya nito ng mahigpit. Daddy, you're alive! Mayroong init na humaplos sa puso ni Briggs sa hindi nito malamang kadahilanan. Muling umiyak si Sabrina. Hush now, nasan ba ang mga magulang mo at dadalhin na kita sa kanila? Binuhat ni Briggs ang batang hindi nito alam na siya ang ama at naglakad pabalik sa kung saan nanggaling si Sabrina. Anong pangalan mo? Sabrina Bricksin Montenegro po. At nang sinabi nga ng bata ang pangalan ng kanyang ina, nagulat nga si Briggs at tila tumalon ang kanyang puso nang biglang marinig nga niya, Sabrina! Natigil sa pagsasalita at naglakad nga si Briggs nang marinig ang pamilyar na boses sa kanyang likuran. Nang lingunin nga niya, ang tumatakbong babae na walang iba kundi ang dating patay na patay sa kanya, ang babaeng pinakasalan at nakipaghiwalay sa kanya. Briggs? Tanong nga ng babae. Umawang ang nakatikom na bibig ng dalaga nang marinig ang sinabi ng anak na nahanap na nga nito ang kanyang daddy. We need to talk, Scar. Walang emosyon siyang tinignan ni Briggs sa kanyang mga mata. Akin ang anak ko. Briggs, uuwi na kami. Akmang kukuhanin na nga sana ni Scarlett ang anak sa bisig ng binata nang iilag na nga niya ito sa dalaga. Akin na ang anak ko. May diing sambit muli ni Scarlett. Anak natin. Pagtama nga ni Briggs. Hindi makapaniwalang natawa ang dalaga. Kahit kailan talagang kapal na mukha mo, huwag mong inaangkin si Briggs. How old is she? Ano bang pakialam mo? Akin na nga, nang sabi at uuwi na ako. Sabrina, tara na. Mommy, wag niyong awayin si Daddy. Mas lalong humigpit ang kamay ni Sabrina sa leeg ng kanyang ama. He's not your dad, Sabrina. How old are you, Sab? Marahang sambit naman ni Briggs. Sab, don't tell him. Bumaba ka na at uuwi na tayo, wag matigas ang ulo. I'm 6. Ngunit hindi nakinig sa kanya ang bata. Buntis ka nang iwan mo ko, Scarlett? I have the right to know. Asawa mo ko nung mga panahong yun. Sumilip ang isang mapait na ngiti sa labi ni Scar. Ha? Nagpakaasawa ka ba, ha, Briggs? Napalunok ng mariin si Briggs at humigting ang kanyang panga. Samantala, isinisigaw na ng dilim ang lamig ng gabi. Tulog na sa loob ng kwarto si Sabrina. Habang magkaharap naman, sina Scarlett at Briggs sa sofa ng kanilang dating sala. Hindi mo sinabi sa akin na buntis ka, Scar. Umirap ang dalaga. Ang dating patay ng patay kay Briggs at talaga namang laglag pa nga sa lalaki, ngayon mataray na nga sa kanya. At sabi nga nito, bakit pa? Huli na rin noong nalaman ko. Napirmahan ko na ang annulment papers kaya wala ka ng karapatan pa para pigilan ako. Pero anak ko ang bata. Kahit bali-balik ta rin ang mundo, may karapatan pa rin ako, Scarlett. Lumamlamang boses ni Briggs. Sa ganoong klase ng trato mo sa akin, sa tingin mo ba? Kahit alam mo kong buntis ako habang tayo pa isasabihin ko sa'yo, Briggs? You took advantage of my love. So you don't deserve it. Halos basura mo akong ituring dati. Scar, hindi ganun yun.
Sabi nga ni Briggs pero umiling-iling sa Sabrina. Ganon yun, Briggs. Kahit sinong babae hindi kakayanin ng ganoong trato. Siguro yung iba kaya nilang magtiis pero ako? Nope, hinding-hindi. Kahit wala ka, ang pera mo at pagmamahal mo, kaya kong buhayin si Sabrina kaya wag mo na kaming guluhin. Napailing ang lalaki. Scarlett, hindi porket kaya mo ay hindi ka naaasa sa akin. Huwag mo naman sanang ipagkait sa akin ng karapatan na maging ama. Hindi, Briggs. Minahal kita ng sobra. Hindi kita pinagkaitan ng karapatan. Ikaw mismo ang naglagay sa atin sa sitwasyong yon. Sa sitwasyong to, nagduda ka na hindi ko kayang ayusin ang sarili ko at mahalin ka dahil obsessed ako. It was a healthy love for me, Briggs. But look at what you did. You made it look like that it was the messiest love. I acted insane dahil ganun kita kamahal. Scar, ayusin natin to. Umiling ang dalaga at agad na tumayo. Naglakad dito patungo sa pinto at binuksan to. Bukas ang pinto, umalis ka na. Scar, mahal kita. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil may anak tayo, Briggs. Pero kung wala ang bata, maghahabol ka ba ng ganito? Naghabol ako, Scar. Hinabol kita, remember? Napailing ang babae. Pero huli na ang lahat kaya umalis ka na bago pa ako tumawag ng gwardya. Baby, please. Lumambing at namungay ang mga mata ni Briggs. Tumayo siya para hawakan ang kamay ni Scarlett pero agad itong umiwas sa kanya. Umalis ka na. Ayoko na ulit na makita ka ng anak ko. Walang ibang nagawa si Briggs, kundi ang lumabas at agad isinara ni Scarlett ang pinto. Nanghihina nga siyang sumandal at dumausdo sa pintuan habang umiiyak. Naghahabol ka lang dahil sa bata. Kagaya ng kung kaano mo ako kadaling itinaboy noon, ay mas mahirap pa sa bagay na yon ang dadanasin mo, Briggs. Hindi ko ibibigay sa'yo ang kapatawarang hinihingi mo hanggat hindi ka nagdurusa. Impit nga na sigaw ni Scarlett sa kanyang isipan. Inilapag ni Scarlett ang bagong bake na cake sa lamesa habang pumapalakpak naman ang anak na kasalukuyang nakaupo sa isang high chair. Wow! Ang sarap naman ng amoy nun, Mommy! Bumungis-ngis si Sabrina habang yakap ang paborito nitong bunny stuffed toy. Hintayin muna nating lumamig bago kainin, ha? Rito ka muna at magbibihis lang si Mommy sa kwarto. Sandaling iniwanan ni Scar ang anak sa kusina at tumiretso siya sa kanilang kwarto para maligo at magbihis. Pagbalik niya, nagulat ito nang mamataan ni Briggs na naglalaro ang anak sa kanilang sala. Mommy, Daddy's here! Look po, he bought many toys and doctor stuffs. Magiliw na pagmamalaki ni Sabrina sa kanyang mga bagong laruan. Nagngit-ngit ang pakiramdam ni Scarlett nang makita ang nakagising si Briggs. Nang tumingin sa kanyang anak ay bumalik ito sa pagngiti. Halika na sa kusina, baby, at mukhang malamig na yung cake. Magiliw na sumunod naman si Sabrina at hinalikan sa pisngi ang kanyang daddy bago ito dumiretso sa kanyang ina. Dinala ni Scarlett sa kusina ang anak at pinaglagyan ng platong may 2 slice ng strawberry cake na siyang paborito nito. Stay here, okay? Mag-uusap lang kami ng daddy mo. Mabilis namang tumango-tango ang bata. Hindi ako narito para makipagsagutan, Scar. Inunahan na nga siyang magsalita ni Briggs habang nagliligpit ito ng mga ikinalat na laruan ni Sabrina sa sahig. Ako na riyan, umuwi ka na. Hindi ako uuwi nang hindi nang papaalam sa bata, Scar. Siyang pinunta ko rito. At ikaw? Napangisi naman ang babae at sarcastic na natawa. Stop playing around and go home, Forrester. Mommy, why are you shouting? Are you guys fighting? Sigaw ni Sabrina mula sa kusina. No, baby. Naglalambingan lang kami ng daddy mo. Ngumisi si Briggs. Ganito ka bang maglambing? Ikaw, ganito ka ba kadesperado, Briggs? Hindi ba't mas maayos ang ganito kaysa itakas ko siya? Pero wala kang karapatan. Bakit wala? Ako ang ama ng bata, Scarlett. The audacity, Briggs. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ikaw na mismo ang nagsabi noon na ayaw mo na akong makita. I already left you. Ano pa bang gusto mo? Gusto ko kayo, ng anak natin, Scar. Hindi makapaniwalang natawa si Scarlett. Ang bata? At ako?
Mapapaikot mo si Sabrina pero hindi ako, Bricks. Maglagay ka ng pagdududa sa mga hinala mong yan dahil maaaring hindi ikaw ang ama ng anak ko. Ngumisi si Bricks. Alam na alam niya ang pagkakahalintulad nilang dalawa ni Sabrina. Berde ang mata niya. Bagay na nakuha niya sa akin at hindi sa'yo. Hugis ng muka, tangos ng ilong at pag-uugali. Lahat akin, Scar. Kanyan ka ba kadesperado at hindi mo naisip na ibang lalaki na kagaya mo ang nakabuntis sa akin? Ang taas naman ata ng tingin mo sa sarili mo. Akala mo ba, sa'yo lang ako mai-in-love? Hindi ba? Nakangising sabi pa nga ni Briggs. Stop playing around, Scarlett. Virgin ka nung nakuha ko. At ayaw mong iba ang gumagalaw sa'yo. Alam kong ako lang gusto mo. Noon yun. Ngayon hindi na. Briggs, kaya umalis ka na kung ayaw mong ako pa mismo ang kumaladkad sa'yo paalis. Sige, babalik na lang ulit ako bukas. Sinabi nga pala sa akin ni Sabrina na gusto niyang kumpleto tayo sa bagong taon. Huwag mo nang gawing palusot pa ang bata. Sagot naman ng babae. Kanyan ka ba talaga kagalit sa akin para isiping ang bata lang natin ang dahilan kung bakit ako nandito, Scar? Bahay natin to at asawa kita. Tandaan mo yan. Annulled na tayo, Bricks. Baka nakakalimutan mo. Papel lang yon. Para sa akin, asawa pa rin kita. Nagtiimbagang ang binata. Bago pa man nakalabas galing sa kusina si Sabrina, ay naitulak na paalis ni Scarlett si Briggs. Umalis na si Daddy, Mommy? Yes, anak. May trabaho raw eh. Naubos mo na ba ang cake? Gusto mo pa ba? Tumangutang ang bata. Pero mas maganda sana kung nandito si Daddy. Nakasimangot na sambit nga ni Sabrina. Lumapit si Scarlett sa anak at yumukod upang maging magka-level sila. Aren't you mad at Mommy, anak? Bakit naman po ako magagalit sa'yo, Mommy? Kasi nagsinungaling si Mommy. Sinabi kong wala na ang daddy mo tapos bigla ay nakasalubong mo siya. Hindi ka ba galit? Hindi pa handa ang Mommy, anak. Kahit ngayon hindi pa rin ako makapagdesisyon. Ayokong kunin ka nila sa akin, Sab. Konting ngumiti si Sabrina. Naiintindihan ko po kung ayaw niyong makilala ko si Daddy, Mommy. Pero ang totoo po, alam kong buhay si Daddy. May naiwan po siyang litrato sa cellphone mo, kaya roon ko po siya nakilala. Pasensya na rin po kung hindi ako nagsabi kaagad na alam ko na. Ayoko po kasi kayong pangunahan eh, dahil po baka magalit kayo sa akin. Dahil sa labis na lungkot ay niyakap ni Scarlett ang bata at niyakap naman siya nito pabalik. Alam mo anak, sobrang swerte ni Mommy sa'yo. Ang swerte ko rin po dahil ikaw ang naging mommy ko. Ganti ni Sabrina at niyakap pabalik ang kanyang ina. Sumapit ang gabi nang may mararahas na katok ang namayani sa labas ng bahay. Sandali! Sigaw rito ni Scarlett habang nagmamadaling binuksan ang pintuan. Rico? Surprise! Sabi ko naman sa'yo susunod ako, di ba? Hindi pa man sinasabi ni Scarlett, ay agad nang pumasok si Rico. Rico, ano bang ginagawa mo rito? At paano mo nalaman na nandito kami? Importante pa ba yon, Scar? Bakit? Ayaw mo ba na nandito ako? May lalaki ka bang tinatago sa akin, Scarlett? Marahas na hinawakan ni Rico ang pulso ng dalaga dahilan para mapadaing siya sa sakit. Wala. Saka ano naman sa'yo? Boyfriend ba kita para pagbawalan at angkinin mo ko? Mas lalong din ina ni Rico ang pagkakahawak sa pulso niya, dahilan upang bumakat ito at namula bago siya tuluyang binitawan. Sabrina! Nandito po ako sa kusina, Tito Rico. Nang dumating si Rico sa buhay ni Scarlett, noong simula ay akala niya ayos lang na naroon palagi sa kanilang tabi ang binata, ngunit nang lumipas ang araw, buwan at taon, unti-unting nagbago ang lalaki, pati ang pakikitungo nito sa kanya. Pabago-bago ang pag-uugali ni Rico. Dito ako matutulog, kailan ba tayo uuwi? Doon natin ipagdiwang ang bagong taon sa bahay namin sa Italy, Scar. Nakangiting wika ni Rico habang magkaharap sila. Si Sabrina ay naaliw sa mga laruang binili ng kanyang ama para sa kanya. At kanino naman galing ang mga laruan na yon? Ni Sabrina? Dito namin ipagdiriwang ang bagong taon ni Sab, mauna ka nang umuwi. Pinatunog ni Rico ang kanyang leeg. Alam mo na ayaw kung ginagalit ako, Scarlett.
May tinatago ka bang lalaki rito? Bakit ayaw mong sumabay sa akin? At ano namang ginagawa niyo sa bahay na to? Bahay niyo ito ng ex mo, di ba? Rico, tumigil ka na nga at maririnig ka ng anak ko. Bakit kung umasta ka? Parang boyfriend kita at tatay ka ng anak ko. Ang tanong ko ang sagutin mo, Scarlett. Nang hindi kinaya ni Scar ang pagsigaw ni Rico, marahas siyang tumayo mula sa sofa. Hinabol siya ni Rico nang maglakad dito. So tama nga ako. You're cheating on me, Scarlett. Napakunot noo si Scarlett. Anong cheating ang sinasabi mo? Wala namang namamagitan sa ating dalawa. Sigaw ng dalaga. Nag-angat ng kamay si Rico at akmang tatama na ang kanyang kamay sa nakapikit na si Scar nang may isang mahigpit na kamay ang sumalo sa kamao niya at mariin itong binalibag. Kahit kailan, hindi ko siya nagawang pagbuhatan ng kamay tapos ikaw lang ang gagawa nun sa kanya? Briggs, anong ginagawa mo dito? Gulat na sambit ni Scarlett. Tinawagan ako ni Sabrina. May nakapasok daw na siraulo rito sa bahay natin at ito pala ang ibig niyang sabihin. Pinaulanan ni Briggs ng suntok sa mukha si Rico hanggang sa dumugo ng tuluyan ng bibig nito at pumutok ang mukha dahil sa malakas na suntok. Asawa ako ng babae, muntik mo ng pagbuhatan ng kamay, bata. Sino kang walang yaka? Galit na sigaw ni Rico sa kahinarap na tumayo mula sa pagkakalpalibag sa sahig. I am her husband. At sino ka naman para saktan ng asawa ko? Tanong nga ni Briggs. Huwag makapalang mukha, Briggs. Hiwalay na kayo, di ba? Kaya wag mo angkinin ng basta. Tumigil na nga kayong dalawa. Pagpapatigil sa kanilang dalawa ni Scarlett, na ngayon ay nag-aalalang baka makita sila ni Sabrina na nag-aaway. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Aalis ka ngayon? O papuputukin ko ang ulo mo? Pagbabanta ni Briggs, na ngayon ay nanggagaliitin na sa galit. Fine, magsama-sama kayong lahat. Napalunok ng mariin si Rico at nagmamadaling tumakbo palabas. Takot na takot ito dahil sa nag-aapoy ng mga mata ni Briggs. Are you okay? May masakit ba? Sa hindi malamang dahilan, ay biglang napayakap si Scarlett kay Briggs. Nanginginig ang katawan ng dalaga na sinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng binata. Nandito na ako, huwag ka nang mag-alala. Marahang pagtapik ni Briggs sa kanyang likod. Mommy, Daddy! Tumakbo si Sabrina at yumakap sa binti ng kanyang ina. Sa mga panahong yun, ay panandali ang nawala ang galit ni Scar. Nagising siya kinabukasan na yakap ang taong dati itinuring niyang mundo na ngayon kinaiinisan niya rin. Nagising si Sabrina ng mamataang nakahiga na nga siya sa sariling kama. Walang sino man ang nasa loob ng kwarto kundi siya lang. Anong paboritong pagkain ng mommy mo? Habang palabas siya ng kwarto ay rinig niya ang bulungan ng mag-ama sa kanilang kusina. She loves adobo po na may sabaw, Dad. Sagot naman ni Sabrina. Hinaan mo ang boses mo para hindi magising si mommy. Sumenyas si Briggs nang tahimik sa bata. Ipagluluto mo po si mommy, Dad. Panonoorin ko muna sa YouTube para alam ko kung paano lutuin. Hindi na kailangan. Hindi nakatiis si Scarlett at tuluyan na nga siyang nagpakita sa dalawa. Kailangan nang umuwi ng daddy mo, Sab, dahil may trabaho pa siyang kailangang puntahan. Good morning, Mommy! Bati rito ni Sabrina. Magpaalam ka na sa daddy mo, good morning. Tumango ng pilit ang bata. Gusto pa sana nitong makasama ang kanyang ama ngunit tama ang kanyang ina na mayroon pa itong trabaho sa ospital. Bye, Daddy! Ingat po kayo sa trabaho. Lumapit ito sa kanyang ama at yumakap ng mahigpit. I'll come here tomorrow, Sabrina. Ani ni Briggs at tinalikan ito sa noo bago tuluyang binitawan. Go to your room first, Sabrina. May pag-uusapan muna kami ng daddy mo bago siya umalis. Tahimik na sumunod naman si Sabrina sa kanyang ina. Ingat ka po pa uwi, Daddy! Nang makaakyat na nga si Sabrina sa kanyang kwarto, ay doon pa lamang sila nagsimulang mag-usap. Scar, tinatakot mo ang bata. Mahinang sambit ni Briggs. Let's have a deal, Briggs. What? Halos magulantang ang binata. I'll give you a month to prove yourself. Siguro naman sapat na ang isang buwan, di ba? Hindi muna kami uuwi sa States. Why are you doing this to me, Scarlett? Napahilot sa kanyang sentido si Briggs.
Gusto mong patunayan na hindi ka nagago, di ba? Are you expecting me na basta-basta ka nalang tatanggapin at pagkakatiwalaan ulit? No, Bricks. Patunayan mo sa akin na deserve mong mahawakan ang hibla ng buhok ng anak ko at deserve mo ng second chance. Nakangising humakbang si Bricks, palapit sa dalaga, habang paatras naman ito. Anong mangyayari kapag napatunayan kong mahal nga talaga kita, Scar? Napalunok si Scarlett. Si Sabrina ang dapat nating asikasuhin dahil siya lang naman ang dahilan kung bakit ka narito, di ba? At naghahabol? Mahal din kita, kaya ako nandito, Scarlett. I want you back. Mas lalong gumuhit ang kaba sa dibdib ng dalaga nang bumangga na nga siya sa pader at wala nang maatrasan. Naniniwala ka bang mahal kita? Kasi ako oo, mahal na mahal kita. Nilapat ni Bricks ang kaliwang palad sa baba ng dalaga bago ito siniil ng halik. Hindi makagalaw si Scarlett dahil sa labis na pagkagulat. Nagawa niyang hayaan ang paglalaro ng labi ni Bricks sa kanya, pababa sa kanyang leeg bago siya nagkaroon ng lakas ng loob para patigilin ng binata. Marahas niya itong itinulak. Anong ginagawa mo, manyak? Impit niyang sigaw habang bakas sa mukhang pamumula. You responded to my kisses, Scar. Walang nagbago. Akin ka pa rin. Sabay hinalikan nga ito muli, bago inangatang tingin kay Scarlett. Hindi mo ako pag-aari, Bricks. Hindi na. Pagtama ng talaga. Umalis ka na bago pa ako mawala ng pagtitimpi ah. Baka naman gusto mong ipakaladkad kita sa mga gwardya. Aalis ako at babalik bukas. Pero wala bang goodbye kiss? Okay lang kahit smack kiss. Suntok sa labi lang ang kaya kong ibigay kaya umalis ka na. Bukas ang pinto, isara mo na lang pagkalabas mo. Tinalikuran na niya ito at akmang aakyat na nga sa hagdan para mapuntahan si Sabrina sa kanyang kwarto nang mahawakan ni Bricks ang kanyang pulso. Wala akong pake, kahit magmukha akong tanga, kahit isipin mong baliw ako ngayon. Scar, dahil baliw naman talaga ako. Sa'yo, kukunin kita ulit. Akin kayong dalawa ng anak natin. Aayusin natin to, okay? Marahang inalis ni Scar ang maluwag na pagkakahawak ni Bricks sa kanyang pulso. Wala kang karapatang diktahan ako. Ayoko nang ipilit kagaya ng dati, Bricks. Kung ano na lang ang kaya mong ibigay para kay Sabrina, okay na yon. Sagot nga ni Scarlett bago ito tuluyang tinalikuran. Sa lahat ng ginawa mo sa akin nun, hindi ko alam kung saang banda ako magsisimulang patawarin ka, Bricks. Siguro kapag naramdaman kong masaya at kontento na si Sabrina, ay sasaya at magiging kontento na rin ako sa kung anong mayroon tayo. Ani ng dalaga sa kanyang isipan. Sab? Dahan-dahang binuksan ni Scarlett ang pinto ng kwarto upang silipin ang anak. Namataan niya itong nakahiga sa kama habang natutulog. Lumapit siya at hinalikan ito sa noo, dahilan upang magising ito. Mommy? Nakauwi na po si Daddy? Yes, anak, nakauwi na siya. Kumuha rin si Mommy ng isang maid natin. Siguro darating ngayon yon. Be good, okay? Maid? Hindi na po tayo uuwi kaagad pagkatapos ng bagong taon, Mommy? Tumango si Scarlett. We will extend our vacation. Isang buwan tayong mananatili rito. Ayos lang ba yun sa'yo? Mabilis na nagtatango nga si Sabrina. Dad will stay with us din po. Kaagad, hindi nakasagot si Sabrina. Doktor ang daddy mo, Sab. Wala siyang maraming oras para samahan tayo rito. Dadalaw na lang siya paminsan-minsan, okay? Mom, are you still mad at him? Ngumiti si Scarlett bago niyakap ang anak. Nalulungkot si Scarlett dahil sa murang edad ay ganitong mundo kaagad ang bumungad sa kanilang anak. Hanggat masaya ka, anak, masaya rin ang mommy. Hindi na importante kung galit ako o hindi sa daddy mo. Dahil ang mahalaga sa akin ay ikaw. Sumapit ang 4:00 ng hapon nang dumating ang bago nilang katulong. Agad nitong pinagluto si Sabrina nang gusto niyang pagkain habang kausap ni Scarlett ang kanyang ina sa kabilang linya ng telepono. Isang buwan ang stay namin ni Sabrina rito sa Pilipinas, Mom. Walang kaso sa amin ng daddy mo, Scar, pero ano nga ba ang gagawin niyo riyan at ganoong kahabang bakasyon niyo? It was Bricks, Ma'am. We made the deal. May isang buwan siya para makasama ang bata. What do you think you are doing, Scarlett? Sandaling natahimik ang kanyang ina.
May balak ka bang ilayo ulit sa kanya si Sabrina pagkatapos mong paglapitin sila for a month? Mas mahirap yun. Ma'am, hindi naman po sa ganon. Gusto ko lang din siyang magtanda. Tinakot ko. And kailangan siyang i-test. Kailangan niyang patunayan ng sarili niya. Pagkatapos anong gagawin mo? Malaya siya sa bata, ma. Sinusubukan ko lang kung ano ang kaya niyang gawin para kay Sabrina sa loob ng 1 buwan. Anak, Scar, huwag kang magpadalos-dalos. Kahit pagbalibaliktarin mo ang mundo, may karapatan pa rin siya sa bata. Huwag mong isipin na kinakampihan ko si Bricks ngayon, pero isipin natin ang mas makabubuti sa anak mo. Subukan niyo muna. Pakiramdaman mo. Kung talagang nagbago na siya, bigyan mo siya ng pagkakataon. Dahil for 1 month na magkalapit sila tapos bigla mong ilalayo si Scar sa kanya, hindi naman si Bricks ang mas masasaktan kundi ang anak mo. Pero ma, paano kung hindi pa siya nagbago? Bumalik ka sa amin ng papa mo. Handa kaming tanggapin ka ng paulit-ulit, Scarlett, pero dapat maging wise ka sa desisyon mo. Napatango si Scarlett kahit nga hindi siya nakikita ng ina. Napangiti siya. Salamat, ma. Mahal ka namin ng papa mo, anak. O siya, ibababa ko na dahil may kailangan pa kaming puntahan ng daddy mo. Mag-iingat kayo rin ni Sabrina, okay? Opo, kumusta niyo na lang po ako kay papa, ma. Matapos magpaalam ay ibinaba na nga ni Scarlett ang telepono. Tinungo niya ang kusina kung saan naroon si Sabrina kasama ang kanilang bagong katulong na si Grace. Isang 25 anyas na dalaga na nakuha nila mula sa isang agency. Mami, tinuturuan ako ni Ate Grace na mag-bake ng cookies. Maligayang sinalubong ni Sabrina ng yakap ang kanyang ina. Talaga? Tumango ang bata. Anong favorite dessert ni Daddy, Mommy? Napangiti si Scarlett nang maalalang pareho sila ng paborito ng kanyang ama. Strawberry cake rin ang paborito ng daddy mo, Sab. Napatango ang bata at tila nagliwanag ang muka. Pareho po pala kami ni Daddy. Tuwang-tuwa si Sabrina nang malaman yun. Masaya siya dahil sa dami ng pagkakapareho nila ng kanyang ama. Naalala ni Scarlett nung nag-bake ito ng paborito ni Bricks. Sobrang nagustuhan yun ng binata kahit hindi man sinabi sa kanya ni Bricks ay kapansin-pansin yun base sa gana niya sa pagkain yun. Noong nag-bake ako para sa daddy mo noon, sobrang nagustuhan niya, kaya sa tingin ko yun ang paborito niyang dessert. Nagpatulong nga ito sa kanyang ate Grace. Pero sinabi nga ni Scarlett na siya na nga ang magtuturo kay Sabrina at nagpalinis na nga lamang ng kwarto sa itaas. Lumawak ang ngiti ng bata dahil sa kanyang ina mismo magpapaturo ito at siya mismo ang makakasama. Sige po ma'am, sabi naman ni Grace. Lagi niyo po bang pinagluluto noon si Daddy, Mommy? Biglang tanong naman ng bata sa kanya. Abala si Scarlett sa pag-aayos ng mga ingredients sa lamesa habang nakaupo naman sa high chair si Sabrina. Palaging wala ang daddy mo noon dahil sa trabaho, Sab. Doktor kasi siya at trabaho niyang sumagip ng buhay, kaya hindi siya palaging narito sa bahay noon eh. Kapag doktor po, nawawala ng panahon sa pamilya? Sandaling natigilan si Scarlett bago tumango. Sad to say yes. Magagalit ka ba kay mommy kung yun ang rason kung bakit ka hiniwalayan ng daddy mo? Nakangiting umiling si Sabrina. You're so brave nga po, mommy eh. Kasi kahit naghiwalay kayo ni daddy, hindi mo po ako pinabayaan. Your emotions are valid, mommy. Sumuko ka po kasi nasasaktan ka. And it's okay po. Hug na lang kita, mommy. Inangat ni Sabrina sa ere ang dalawa niyang mga kamay. Lumapit naman sa kanya si Scarlett at nakangiti itong niyakap. Napapawi ng bata ang sakit at pagod na nararamdaman niya nang walang mintis. Nakapagpahinga ka na po noong iniwan mo si Daddy, Mom? Tumango-tango si Scarlett. Nagbabadya na nga ang luha ng kanyang mga mata. Kung ganon, kami na po ni Daddy ang pahinga mo ngayon kaya wag na po tayong maghiwa-hiwalay ulit. Ilang beses na nagpasalamat si Scarlett dahil kahit na ang dami ng mga kasalanang nagawa nila ni Bricks, ay nabayaan sila ng isang mabait at maunawaing anak gaya ni Sabrina. Mami,
Magugustuhan kaya ito ni Daddy? Tapos na kasi ang cake at nakabalot na nga rin ito sa isang asul na kahon. Of course, ikaw ang gumawa niyan kaya paniguradong magugustuhan ng daddy mo. Pupunta po tayo sa work ni Daddy, Mommy. Napakagat labi si Scarlett. Isang beses lang siyang pumunta roon noon at ayaw na nga sana niya yung maulit pero mahirap tanggihan ang pamumunamumungay ng mga mata ni Sabrina. Gusto mo bang dumalaw tayo? Ani nga niya. Tumango ng mabilis si Sabrina. Sige, pupunta tayo ron mamayang tanghali. Sumapit na nga ang tanghali. Nagpark ng sasakyan si Scarlett sa parking lot ng ospital. Nakaupo sa kanyang tabi si Sabrina na hindi mapakali dahil sa tuwa. Bit-bit ang kahon ng cake ay nauna nga siyang lumabas ng sasakyan at pinagbuksan ng pinto ang anak na si Sabrina. Kay Doc Simon ulit kayo, ma'am? Tanong ng staff. Umiling si Scarlett habang hawak si Sabrina sa kanan nitong kamay. Kay Brick Forrester. May rounds pa po si Doc Forrester ngayon. Asawa niya po ba kayo? Hindi kaagad nakasagot si Scarlett pati siya ay hindi alam ang status nilang dalawa. Yes, she's my wife. Isang baritonong boses ang nagsalita malapit sa kanyang likuran. Daddy! Agad lumapit at yumakap sa kanyang ama si Sabrina. Nandiyan na pala kayo, Doc. Nahihiyang sambit ng nurse na siyang nagpataas sa kilay ni Scarlett. Ipitang boses nito na animo ay isang daga na naipit sa lamesa. Nakita ni Briggs ang reaksyong yun ni Scarlett dahil nasa kanya lang ang atensyon niya habang karga ang anak nila. May 2 rounds pa ako. Sa opisina na kayo maghintay. Mahinahong sabi nga ni Briggs. Tumango si Scarlett at nauna nang naglakad, umiling na lamang si Briggs. Selosa. Anya sa isipan. Ano palang dala niyo? Tanong nga ng binata matapos isara ang pinto ng kanyang opisina. Daddy, nag-bake kami ni Mommy ng strawberry cake. Favorite mo daw po to eh. Magiliw na sagot ni Sabrina sa kanyang ama. Talaga? Alam ng mommy mo kung ano ang paborito ko? Mabilis na tumango si Sabrina. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Si Sabrina ang nakaisip na ipag-bake ka ng paborito mo. Pero ikaw ang nagsabi sa kanya. Kagat labing tinungo ni Briggs ang kanyang swivel chair para roon iupo si Sabrina. Noon napansin kong malakas kang kumain yan, kaya yan ang naisip kong paborito mo. Pero kung hindi pala, ay ayos lang. Ipagbe-bake ka na lang namin ng panibago. Nang magkasalubong ang kanilang mga tingin, ay hindi na mapakali ang mga mata ni Scarlett. Mayroon pang susunod? Mas lalong lumawak ang ngisi sa labi ni Briggs. Ang sarap naman palang mag-asawa kung ganun. Sabihin mo kay Sabrina kung anong paborito mo. Ikaw ang paborito ko. Mahinang sagot ng binata habang naglalakad palapit sa kanya. Nang wala nang maatrasan si Scarlett, ay mabilis siyang lumuko at tinungo ang lamesa kung saan niya inilapag ang cake. Kumain na muna tayo. Aniya nga rito. Mommy, are you sick? Namumula ka po eh. Nag-aalalang sambit ni Sabrina. Mahinang natawa si Briggs. Blood rush ang tawag dyan, anak. Walang sakit ang mommy mo. Sabay natawa nga ito. Muling nabuhay ang inis sa pakiramdam ni Scarlett nang banggitin ito ng dating asawa. Tinanong nga ni Sabrina kung pupunta ba mamaya ang daddy niya sa bahay nila. Sabrina, may trabaho ang daddy mo. No, maagang uwi ko mamaya kaya kung ayos lang sa mommy mo, pwede akong pumunta sa inyo. Sambit naman ng lalaki. Mami, pwede po bang matulog sa bahay natin si daddy para hindi na po siya mapagod? Nauuwi pa. Oo naman, kung gusto ng daddy mo. Inilapag ni Scarlett ang isang platitong may isang slice ng cake sa harapan ng kanyang anak at isa naman para kay Briggs. Pagkatapos nito uuwi na tayo, Sab, dahil may trabaho pa ang daddy mo. Daddy, kapag malaki na ako, gusto ko pong maging doktor katulad mo. Oo ba anak? Pag-iipunan namin yan ng mommy mo. Bumungis-ngis si Sabrina habang marumi ang bibig dahil sa nagkalat na frosting sa kanyang bibig. Natapos ang merienda at kailangan na ngang bumalik sa trabaho ni Briggs. Si Sabrina naman ay dinalaw na ng antok at kasalukuyang nakahiga sa maliit na sofa. Scar, buhatin mo na ang anak mo at uuwi na kami. Malamig na sagot ni Scarlett. Scar, hindi ko na kaya. Hindi ako sanay na ganito ka sa akin. Bakit, Briggs?
Nasanay ka ba sa malambing na Scarlett na mahal ka? Yun ba ang gusto mong sabihin? Scarlett, hindi lang ito tungkol kay Sabrina. Tungkol din to sa ating dalawa. Scar, subukan natin ulit. Nanatiling tahimik at nag-iwas ng tingin si Scarlett. Hindi niya kayang titigan sa mga mata si Briggs. Dahil pakiramdam niya ay anumang oras ay bibigay na nga ang luha sa mga mata niya. Sa susunod na araw na lang natin pag-usapan ng tungkol sa bagay ni Ian Briggs. Naputol sa pagsasalita si Scarlett nang bigla siyang yakapin ng binata. Namimiss kita. Ang yakap mo, ang halik mo, at ang mga bagay na nakasanayan kong palagi mong ginagawa nun para sa akin, Scar. Briggs. Nangangatal na sambit ng dalaga bago tuluyang inilubog ang kanyang muka sa dibdib ng binata. Natatakot ako. Sobrang natatakot ako na baka maulit ng dati. Sabi nga niya, "Shh, ako naman ang susugal para sa ating dalawa, Scar. Bumalik ka lang ulit sa akin. Tanggapin mo lang ulit ako, kahit gawin mo pang alipin ako." Marahan niyang inaplos ang malambot na buhok ng dalaga. Pangako, magiging mabuting asawa at ama ako sa inyo. Lumambing ang kanyang boses. Naramdaman ni Scarlett ang seguridad sa unang beses na niyakap siya ni Briggs. Yakap na hindi pilit at ang mga salitang walang bakas ng galit. Nagbago na ako para sa'yo, lalo pa ngayon at may anak na tayo. Gusto ko ring maipagmalaki ng anak natin, Scar. Gusto kong maramdaman yon, kaya please iparanas mo naman sa akin. Nabasag ang boses ni Briggs dahil sa nagbabadyang luha sa kanyang mga mata. Susubukan ko, Briggs. You're right. Hindi ko man lang naisip ang nararamdaman mo. Mahinang hikbi ng dalaga. Shh, huwag kang umiyak. Uuwi tayo, okay? Kailangan mo nang magpahinga. Thank you so much, Scar, for giving me a second chance. Sumapit ang araw ng bagong taon. Sobrang tuwa ang naramdaman ni Sabrina dahil sa pusa na regalo sa kanya ng kanyang ama. Anong gusto mong ipangalan sa bago mong pet, anak? Tanong ng kanyang ina habang tatlo silang magkakatabing nakaupo sa sofa ng kanilang sala. Boy po siya, kaya papangalanan ko po siyang Chester. Si Chester po ang pang-apat na lalaki sa buhay ko, bukod kay Daddy at dalawa ko pong lolo. Marami na palang lalaki sa buhay mo. Huwag ka munang magdagdag, okay? Tumango naman ang bata at ngumiti. Excited ka na ba sa pag-uwi natin, baby? Tanong ng kanyang ama. Opo, namimiss ko na po sina lolo, lola at daddy eh. Malapit na ang oras. Magpaalam ka muna kay Chester para makaalis na tayo. Sabrina, mahuhuli tayo sa fireworks. Opo, iiwan ko lang po ng pagkain si Chester, Mami. Thank you po talaga ng marami sa gift mo, Daddy. You're welcome, anak. Bilisan mo na para makaalis na tayo. Kontento na nga si Scarlett na makitang masaya ang kanilang anak. Ibang-iba ang sigla nito ngayong nakita na nga niya ang kanyang ama at mas nakasama ng matagal. Ano palang nangyari kay Cleo? Nasa'yo ba siya? Huminga ng malalim si Briggs. Nung umalis ka, ilang linggong nawala ng gana sa pagkain sa Cleo. Dinala ko siya sa vet para mapatignan pero ang sabi normal yon para sa pusang nawawala ang amo. Lumipas ang isang buwan, patuloy siyang humina. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na nga siya nakabangon. Picture mo ang pinakita ko sa kanya bago siya nawala. Sa kwentong yun ni Briggs, napaiyak si Scarlett. Huwag ka nang umiyak. Masaya na siya ngayon dahil bumalik ka na rito sa bahay. Isipin mo na lang na nagpapahinga na siya ngayon. Niyakap nito ang dalaga. Mommy, Daddy, tara na po. Mumunting takbo ang ginawa ni Sabrina para marating ang pwesto ng kanyang mga magulang. Nasa gitna ni na Briggs at Scarlett si Sabrina. Hawak ng bata ang pareho nilang kamay habang patungo sila sa isang malapit na bench. Wow, ang ganda! Kumikinang ang refleksyon ng fireworks sa mga mata ni Sabrina. This is the happiest day of my life, Scar. Habang nakaakbay si Briggs kay Scarlett, ay hinalikan niya ito sa noo. Masaya rin ako. Napasaya mo ng sobrang anak natin, Briggs, salamat. Obligasyon ko yon bilang ama at asawa mo. Mahinang natawa si Sabrina. Annulled na nga tayo, sabi eh. E di magpapakasal tayo ulit. Hindi naman yun problema. Kahit anong oras pwede kitang makapakasalan, Scar. Daddy, gusto ko po ng cotton candy.
Nabaling ang atensyon nila kay Sabrina na nakaturo sa isang vendor na nagbebenta ng samot-saring matatamis na pagkain. Tara, bumili tayo, ano pa bang gusto mo? Kinarga siya ng kanyang ama. Tumayo na rin si Scarlett para sumunod sa kanila. Huwag mong masyadong ispoil ang anak mo. Hayaan mo na ako. Kaya naman nating ibigay ang lahat ng gusto niya. Isa pa, meron siyang mga magulang na kaya siyang disiplinahin ng maayos. Huwag ka nang mag-alala, okay? We shouldn't spoil the night, love. Ginugol nga ng 3 ang oras para ipagdiwang ang bagong taon. Napagpasyahan lamang nilang umuwi nang dalawin na ng antok si Sabrina. Tulog pa ang magama nang bumaba si Scarlett upang tumulong sa pagluluto. Nabungaran niya si Grace, napakanta-kanta pa ngang nag-aasekaso sa kanilang kusina. Ma'am Scarlett, gising na po pala kayo. Tulungan na kita rito, Grace. Naku, wag na po. Maupo na lang po kayo, ma'am, at mukhang pagod na pagod talaga kayo sa lakad niyo ni na Sir kahapon eh. Nakangiti naman si Scarlett. Ayos lang. Wala naman akong ibang gagawin at nakakabagot kung uupo lang ako rito. Napakamot batok na lang si Grace. Kayo pong bahala, Ma'am Scarlett. Sa kalagitnaan ng pagluluto ay hindi na nga napigilan ni Grace ang sariling magtanong. Ma'am, kung hindi naman po masyadong private tong tanong ko, bakit po kayo naghiwalay ni Sir noon? Ayos lang po kahit hindi niyo sagutin, ma'am. Ayos lang. Matagal na panahon naman na yun eh. Sadyang naging sobrang busy lang ng sir mo sa trabaho. At saka, hindi niya ako nabigyan ng importansya. Kaya yun. Naku ma'am, ang ganda-ganda niyo tapos hindi kayo binigyan ng time. Kung ako rin po yun, gagawin ko po yan self-worth muna. Pero masaya po ako na maayos na kayo ngayon. Halata pong masayang-masaya talaga si Sabrina na nagkabalikan na kayo. Ani nito sabay ngiti. Ngumiti na lamang si Scarlett. Pati siya masaya. Sa unti-unting pagkakaayos ng pamilya nila, masaya siyang nakikita ang palaging pagtawa ng kanilang anak sa tuwing magkakasama silang 3. Ma'am, narito na po pala si Sir. Tignan niyo at naubusan yata ng damit sa closet niyo. Kinikilig nga ng sambit ni Grace habang nakatingin sa likuran ni Scarlett. Bricks, sambit niya nang yakapin siya nito. Walang damit pang itaas ang lalaki at tanging trunks lamang ang suot nito. Akala ko umalis ko ulit. Paos itong sabi habang nakasubsob ang mukha sa leeg ng dalaga. Ha? Bakit naman ako aalis? Tutulungan ko lang sa paghahanda ng pagkain si Grace para makapag-almusal na tayo. Niyakap nito si Bricks. Hindi ako alis, Bricks. Tulog pa si Sabrina, mauna na tayong kumain dahil may pupuntahan tayo. Ha? Saan naman? Baka magising si Sabrina at hanapin tayo. Hindi tayo magtatagal, love. Babalik din naman tayo kaagad. Pagkatapos mag-almusal ay sabay silang naligo sa banyo. Sandali nilang ginawa ang bagay na dapat lamang na mag-asawa ang gumagawa. Bago tuluyang nagbihis na nga para makaalis na. San ba kasi tayo pupunta, Bricks? I won't tell you. Bumusangot si Scarlett. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa isip ng lalaki dahil walang emosyon ang mukha nito. Seryosong-seryoso si Bricks sa pagmamaneho. Matapos ang ilang minutong biyahe, ay huminto sila sa tapat ng isang columbarium, isang sementeryo na tanging mga cremated bodies lamang ang nakalibing. Anong ginagawa natin dito, Bricks? Tara, nag-abot nga ito ng kamay na walang pagdadalawang isip na tinanggap ni Scarlett. Pumasok sila sa loob habang magkahawak kamay. Huminto sila sa tapat ng magkatabing char na pamilyarang mga pangalan kay Scarlett. Gulat niya itong tinitigan. Meet my parents, Scar. Mom, Dad, this is Scarlett Mondragon. Kilala niyo na po siya pero ngayon, ipakikilala ko po siya ulit sa inyo. Napatakip sa kanyang bibig si Scarlett. Hindi siya makapaniwalang ang pangalawang pagkakataon na makikita niya ang mga ito ay sa loob na mismo ng sementeryo. Bricks. Bulungan nito. They died in a car accident, Scar. Gumasgas ang boses ng binata. Kaya ngayong wala na sila, kayong dalawa na lang ng anak natin ang natitirang pamilya na mayroon ako. Sa pangalawang pagkakataon, ay muling nasilayan ni Scarlett ang pagluha ni Bricks. Masyado siyang nasasaktan habang nakikita itong lumuluha sa kanyang gilid. Umiiyak
habang hawak ang kanyang kamay. Briggs, hindi ko alam. I know, Scar, ayos lang. Mom and Dad, pakakasalan ko na po ulit si Scarlett. At sa pagkakataong to, hindi na pilit. Mommy, hindi masama ang ugali ni Scar kagaya ng sinabi niyo sa akin noon. Hinawakan at tinaplos ni Briggs ang palad ng dalaga bago niya kinuha sa kanyang bulsa ang isang maliit na kulay pulang kahon. Sa harap ng mga magulang ko, nangangako akong hindi na ulit tayo maghihiwalay, Scar. Kung kailangang lumuhod din ako sa harapan ng mga magulang mo makuha lang kita, ay hindi ako nagdadalawang isip dahil mahal na mahal kita. Briggs, kahit walang singsing, hindi kita iiwan. I want the assurance. Dapat ako lang at sa akin ka lang. Marahang lumuhod si Briggs sa kanyang harapan. Scarlett Mondragon, will you marry me again? Naluha si Scarlett habang nakatakip ang parehong kamay sa kanyang bibig habang lumuluha. Oo naman, pakakasalan kita. Malawak nang umiti si Briggs at agad na isinuot ang singsing sa hintuturo ng dalaga. Salamat, Scar. Pangako mamahalin ko kayo ni Sabrina. Gagawin ko ang lahat at para sa inyo, magiging mabuting ama at asawa ko, Scar. Sinarado ni Briggs ang distansya sa pagitan nilang dalawa ni Scarlett at marahan itong siniil ng halik sa labi. Saksi ang mga magulang ko, Scar. Kapag iniwan mo ulit ako, mumultuhin ka nila. Biro pa nga ni Briggs dahilan upang matawa ang dalaga. Hinihingal ang dalawa habang magkadikit ang kanilang mga noo matapos ang sandaling pagpapalitan ng halik sa labi. 5:00 ng madaling araw nang magising si Scarlett. Mainit na hininga ni Briggs ang kumikiliti sa kanyang leeg nang mas lalo siya nitong hinila at niyakap. Ihahanda ko lang ang mga gamit. 9:00 ang flight natin kaya ayokong may makalimutan tayo, Briggs. Marahang kinalas ni Scarlett ang pagkakayakap ni Briggs sa kanya saka ito bumaba ng kama. You were not going to leave us, right? Namamaos nitong sambit. Hinding-hindi, Briggs. Ngayong araw ang balik nila sa Italy. Nag-resign sa trabaho si Briggs para samahan ng kanyang mag-ina at balak niyang maghanap ng panibagong trabaho roon para hindi na nga nila kailangang bumalik pa ng Pilipinas. Matapos asikasuhin ni Scarlett ang mga gamit nila, ay bumaba naman ang kanyang mag-ama nang sumapit ang 7:00. Follow your dad, Sabrina. Manatili ka sa loob ng sasakyan habang pinapasok namin ang mga gamit. Tumango naman ang bata. Matapos ipasok ang lahat ng gamit sa kotse, ay kinabit na nga ni Scarlett ang sariling seatbelt sa backseat. Dalawa sila ni Sabrina na nasa likod, habang sa tabi naman ng driver nila umupo si Briggs. 30 minutos nga ang kanilang biyahe. Nakarating na nga rin sila makalipas ang ilang oras sa Italia. Lolo, Lola! Maligayang tumakbo si Sabrina upang yumakap sa mga ito. Nakauwi na pala kayo. Hindi niyo man lang sinabi para masundo namin kayo sa airport. Ngiti ng kanyang ama bago binaling ang tingin kay Briggs. Magandang tanghali po, sir. Magalang na bati rito ng binata. Ayaw kong mangyari ulit ang nangyari noon, Briggs. Asahan niyong hindi na po mauulit, sir. Dad, huwag niyo naman pong tinatakot si Briggs. Aba, dapat lang na matakot ka, iho. Sa susunod na may mangyari ulit na ganon ay paniguradong hindi ka na makakaalis ng buhay sa pamamahay namin. Biro naman ang kanyang ina. Para kay Scarlett ay hindi na nga sila dapat pa tumira sa nakaraan. Mas importante ang mapangalagaan nila ang hinaharap lalo na ang kinabukasan ni Sabrina at ng pamilya nila. Ang natitirang bakasyon ay ginugol nila Briggs at Scarlett kasama ang kanilang anak sa paglilibot sa mga sikat na lugar sa Italia. Pumunta sila sa bawat lugar na naisin ng kanilang anak. May mga gamit na ba siya sa school? Dumaan tayo sa mall bago tayo umuwi. Suwestyon nga ni Briggs. Hindi na kailangan. Naibili na siya namin ni na mom at dad. Nakagawian na kasi nilang ibili ng school supplies si Sabrina tuwing magsisimula ang klase. Ano pa bang ibang kailangan niya? Hinawakan nga ni Scarlett ang kamay ni Briggs upang pakalmahin ito. Pasensya na kung hindi ko alam paano magpakamaskar. Marami na akong nakasalumuhang bata sa ospital pero iba pa rin talaga kapag anak mo mismo. Masyado akong masaya dahil sa wakas ay may sarili na tayong pamilya. Hindi ko pa alam ang mga dapat kong gawin pero gagawin ko ang lahat para maalagaan at maprotektahan kayo.
Ngumiti naman ang babae. Ayos lang, Bricks. Hindi naman kita bibiglain eh. Dahan-dahan lang muna, okay? Tumango si Bricks. Pumungay ang mga mata ni Sabrina. Hindi niya inaasahang ganon ang magiging reaksyon ni Bricks. Ang akala ko talaga noon ay ayaw mong magkaanak. Nanlaki ang mga mata ni Bricks dahil sa narinig. Isa ba yun sa dahilan kung bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Tumango si Scarlett. For God's sake, Scar, I romanticize our future. Kung sinabi mong buntis ka noon, pakakasalan kita kaagad. Natawa ang dalaga. I know you'll do that. Ayoko na pakasalan mo lang ako dahil may anak tayo. May anak man o wala, pakakasalan kita. Mahal kita, hindi ko lang kaagad yun na amin sa sarili ko. Tapos na yun, Bricks. Nasa hinaharap na tayo at ang kailangan nating isipin ay ang future natin. Hindi masukat ang saya na nararamdaman ni Scarlett. Gusto niyang maiyak dahil sa tuwa sapagkat sa wakas nasuklian ang pagmamahal na dati-rati ay hindi maibigay sa kanya ng binata. Kinaumagahan ay maagang gumising si Scarlett para sa unang araw ng klase ni Sabrina. May pasok si Sabrina, kailangan kong ihanda ang mga kailangan niya, kaya bitawan muna ako. Halos matawa si Scarlett nang bagot na niluwagan ni Bricks ang pagkakayakap sa kanya. Binakhag kasi nito. Gusto pa sana siya nitong mayakap ng mas matagal. Hinalikan nga muna niya ito sa labi bago tuluyang bumaba ng kama at lumabas ang kwarto ni Sabrina kung saan sila magkatabing natulog. Unang hinanda ni Scarlett ang mga babauning pagkain ng kanilang anak. Habang naglalagay ng baon nito sa lunchbox ay pumulupot naman ang kamay ni Bricks sa kanyang bewang habang nakayakap sa kanyang likuran. Gising ka na pala. Hindi na ulit ako nakatulog, yakap kita buong magdamag kaya nasanay siguro ako kaagad. Bolero ka talaga. Magsuot ka nga ng damit, palagi ka nalang ganyan. Wala ka na bang shirt doon at bibili kita? Nakabalandray ang dibdib mo eh, ang lamig ng aircon. Ayos lang, mainit naman ang katawan mo. Paus nitong wika. Si Sabrina, gising na? Tanong dito ni Scarlett. Oo. Inaasikaso na ng yaya niya, nagluluto ka na raw, kaya siya na ang bahalang mag-asikaso sa anak natin. Tumuwid sa pagkakatayo si Bricks ngunit ang kamay ay ganoon pa rin ang posisyon. Sundan na kaya natin kaagad si Sabrina. 6 na taong gulang na siya, pwede na tayong gumawa ulit. Hampas sa braso ang natanggap ni Bricks nang sabihin yon. Tumigil ka nga, Forrester. Sigurado na ako sa'yo, Scar. Pipikutin kita para hindi mo na ako iwan ulit. Ngisi nga niya rito, nag-alakamatis naman ang mukha ni Scarlett. Panandalian siyang dinalaw ng hiya. Buti na lang at nakababa na nga si Sabrina, kasama si Grace. Naka-uniform na nga ito habang bit-bit naman ng kanyang yaya ang bag. Good morning, Mommy and Daddy! Pareho sila nitong hinalikan sa pisngi. Eat now, anak, para maihatid ka na namin ng mama mo sa school. Talaga po, Daddy? Excited na bulalas ni Sabrina. Hindi na po ako makapaghintay na ihatid niyo ako. Sa wakas, hindi na ako tutoksahin ng mga kaklase ko dahil si mama po ang palaging naghahatid sa akin noon. Tapos, sabi po nila wala raw po akong daddy. Sumilip ang pait sa mga mata ni Scarlett. Ngayon niya lang mas lalong napagtanto ang kamalian. Hindi nito inisip kung gaano kauhaw si Sabrina sa isang kumpletong pamilya. Parang may martilyong pumukpok sa kanyang puso nang banggitin ito ng kanilang anak kahit pa nakangiti. Sa harap ng school gate ay inihinto ni Bricks ang sasakyan. Daddy, Mommy, dito na po ako. Nalas ni Sabrina ang sarili nitong seatbelt bago hinalikan sa pisngi ang kanyang mga magulang na parehong nasa front seat. Just enjoy, okay? Tumango naman ang bata. Anong sasabihin sa tuwing may nagtanong kung saan tayo nakatira? Hindi po kami tumatanggap ng bisitang hindi nagdadala ng plastic bag tuwing kainan. Sagot ni Sabrina sa kanyang ina, dahilan upang umiling at matawa si Bricks. Kung ano-ano na ngayon ang tinuro mo sa anak natin. Iniiwas ko lang. Sa dami ba naman ng mga manliligaw niya, hindi yan umuuwi nang walang dalang chocolates noong nakaraang taon. Grade 1 pa lang ang anak natin. Kanino pa ba kasi magmamana di sa gwapo niyang tatay? Kung hindi dahil sa mukha kong to, hindi ka mababaliw sa akin noon at wala tayo rito ngayon. Umirap naman si Scarlett. Sa lahat din ng crush ko noon, ay ikaw ang pinaka-possessive
Natatandaan ko noon na may iba akong nagustuhan na sinabotahe mo. Akala mo ba hindi ko alam, Bricks? Pinaghahabol mo lang ako sa'yo noon pa lang. Napatawa nga ito. Hindi ko rin alam basta gusto kong sa akin ka lang baliw na baliw. Sa tuwing nakikita kong nababaling ang atensyon mo sa iba, tinutubuan ako ng sungay. Hindi ko gusto yun, Scar. Dapat ako lang binibigyan mo ng mga letters at regalo. Sa lahat ng ginawa ko noon, wala akong pinagsisihan kahit isa. Kita mo naman ngayon, sa akin ka na ulit uuwi. Ano ka, hindi mo ba pinagsisihan nung hindi mo ako binigyan ng oras at saka tinake advantage mo ang pagmamahal ko dati nung kasal tayo? Napayo ko na nga lamang ang lalaki. Sorry na. So kailan mo ba ako pakakasalan? Panunod yun naman ni Scarlett. Sumeryoso naman ang ekspresyon ni Briggs. Pwede kahit bukas, sa susunod na linggo na kaagad. Sumilay ang nakakalokong ngiti sa kanyang labi. Kulay pink na mga bulaklak ang hile-hilerang nakalagay sa bawat stand na nasa gilid ng aisle. Lahat ng mga bisita ay ganoong kulay rin ang suot ng mga kasuotan. Sarado ang pinto ng simbahan habang hinihintay ng groom ang kanyang bride sa harap ng altar. Akala ko talaga hindi na kayo magkakabalikan pare, pero tignan mo naman ngayon, ikakasal na ulit kayo. Naniniwala na talaga ako na love is sweeter the second time around. Wika nga ng best man na siyang katrabaho at matalik na kaibigan ni Briggs. Walang iba, kundi si Tyrone. Isa-isang naglakad ang mga flower girls ng kasal. Nakangiti ito habang nagsasaboy ng mga bulaklak. Wala si Sabrina sa linya dahil ito ang ginawang ring bearer nila. Lahat ng mata ay napako sa pinto ng simbahan. Nang dahan-dahan itong bumukas at sumilay ang bride. Ang ganda niya, sobrang ganda ng magiging asawa ko. Iyak nga ni Briggs. Nakakabakla pala ang pagpapakasal, Briggs. Kapag nakatagpo ka ng babaeng mamahalin mo ng sobra, ay hindi na importante ang luha, Tyrone. Susugal ka sa pagmamahal at hindi ka makakaramdam ng takot. Nakapako ang tingin ng dalawa sa isa't isa. Hindi mapigilan ni Briggs na paulit-ulit banggitin kung gaano kaganda ang kanyang magiging asawa at kung gaano ito kaperpekto. Nang marating na nga ni Scarlett ang banda kung saan nakatayo si Briggs, nginitian nila ang isa't isa sa kabila ng pagluha. Ipapaubayan na namin sa iyo ang anak namin, iho. Makakaasa po kayo. Hindi ko na po kayo bibiguin, sir, this time. Yumuko si Briggs upang magbigay galang bago tuluyang tinanggap ang kamay ni Scarlett. Sabay silang lumuhod sa altar habang nakaharap sa pari. Sa hinabahaba ng prosesyon ay sa simbahan din ang tuloy. Tumating si Sabrina para ibigay ang singsing. Nakangiti ito at kumikinang sa suot na kulay pink na dress. Mahal na mahal ko po kayo, mommy at daddy. Kumindat ang bata sa kanilang dalawa bago ito lumikha ng mumunting hakbang patungo sa kanyang lolo at lola. Matapos nilang isuot ang singsing sa isa't isa, ay muli silang nagkatitigan. Parehong bakas sa kanilang mga matang saya at pagmamahal. Hanggang sa anunsyo na nga ng pare, "You may now kiss the bride." Marahang inabot ni Briggs ang malambot na pisngi ng dalaga. Kasunod nun ay ang paglapat ng kanilang mga labi. Hindi araw-araw mahal mo ako, Scarlett, pero sana ay araw-araw mo rin akong piliin, kagaya ng paulit-ulit na gagawin ko para sa'yo. Ani ni Briggs, sa kalagitnaan ng kanilang paghahalikan. Ngumiti at tumango si Scarlett bago ipinulupot ang kanyang mga kamay sa leeg ni Briggs. Kahit gaano pa kalaki ang kasalanan ng isa't isa, lahat tayo ay karapat-dapat mabigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero dapat matuto tayo at bumawi. At ipakita natin ang sinseridad. Maaaring magbago ang isang tao kung kaya't hindi natin sila maaaring husgahan sa isang pagkakamali lang na nagawa nila. Sabi nga nila, love is sweeter the second time around. Piliin natin ang mga bagay na magpapanatag sa atin, hindi ang mga bagay na magbabaon sa atin sa kasalanan at kalungkutan na dala ng nakaraan. At dito na nga po natatapos ang kwentong pagmamahalan ni Scarlett at Briggs. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod.
Nesbeth Hanaban, Presbyteros Rose, Augustus and Nin Rafanan, Gloria Escobar, Juvelin Romero, Rose Olalia, Presi, Catherine, Virginia, Jenjen, Wena, Anita Hernando, Melinda, Lydia Bacus, Ludicisa Rubio, Mary Lou, Gloria Escobar, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po at muli. Ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening and God bless po sa ating lahat.